Ayan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Iginiit nga po ni Gilas Pilipinas head coach, Coach Tim Cone, na wala siyang planong magdagdag ng player sa Gilas Pilipinas pool. At Coach Yeng Kiao, ito nga po ang sinabi niya matapos ang bad turnover ni Andre Karakot at nagresulta ng kanilang pagkatalo kontra sa Token Text Tropang Giga. Yan po yung ating pag-uusapan, tatalakayin sa video ito matapos po ako maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat ng shoutout natin nasa dulong bahagi po ng video ito. Sinabi ni Gilas Pilipinas head coach, Coach Tim Cone, na mananatili siya sa kanyang compact pool sa kabila ng dalawang magkasunod na pagkatalo sa pagkatapos ng kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Maraming ang fans ng Gilas Pilipinas ang nananawagan na magdagdag ng mga manlalaro at mag-alis ng ilang manlalaro na nakasalukuyan ay nandyan po sa Gilas Pilipinas pools. Ito nga po ang pinananawagan nila. Idagdag si Renza Bando, Jordan Headings at Kentin Meliora Brown, etc. etc. Pero katulad nga po ng sinabi at iginiit niya na wala siyang plano para magdagdag ng mga players at mananatili siya sa 12 players at 2 reserve players. Sinabi nga din po ni Coach Tim Cone na hindi ganun kadali ang mag-add ng mga manlalaro sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Narito po si Coach Tim Cone sa ulat ni Ruben Terrado ng Spin.ph. There's no many things na higit pa sa pinag-uusapan ng mga tao. Hindi ganun kadali ang maghila ng isang tao palabas o idadagdag sa pool o kumuha ng mas malaking pool. Well, sa isang banda tama si Coach Tim Cone. Una, ay yung pong gastos ng mga players sa magiging travel nila abroad. So kung talagang titimbangin po natin ang sitwasyon, talaga pong mahirap siguro magdagdag ng mga manlalaro. Hindi po talaga ganon. Unang-una may sistema kasing sinusunod si Coach Tim Cone dito sa kanyang Gilas Pilipinas. Kaya narito pa po ang mga dagdag na pahayag ni Coach Tim Cone sa ulat pa din po yan ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Mayroong mga pananalaping sangkot, mayroong budget, dagdag na oras ng travel, mas maraming oras na pagsasanay. Ito ay hindi kasing simple ng pagsasabi lamang, okay ngayon, pupunta tayo kasama ang 15, 18 or 20 katao. Hindi ito ganoon kasimple. Pumasok kami sa isang programa, mananatili kami sa programang iyon hangkat maaari. Yan nga po ang naging pahayag ni Coach Tim Cone at sagot na rin sa mga nagsasabi na magdagdag na ng mga players sa Gilas Pilipinas pool. Hindi nga po kasi ganun kadali. Una na nga daw po dyan, yung gastos sa players, sweldo ng mga manlalaro, travel expenses at yung dagdag na tuturuan para sa sistema na ipinatutupad ni Gilas Pilipinas head coach, Coach Tim Cone. Yan po, maliwanag na yung sagot ni Coach Tim Cone. Walang mababawas, walang idadagdag na manlalaro para sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Eto't puntahan naman po natin ang naging pahayag ni Coach Yeng Kiao. Pinawalang sala nga po ni Coach Yeng Kiao si Andre Karakot mula sa nagawa nitong maling pasa na nagresulta ng turnover sa isang nga pong final play ng Rain or Shine Elasto Painters na nagresulta ng panalo ng Token Text Tropang Giga 88-84 sa kanilang Game 1 ng Best of 7 semifinals match-up. Ang Rain or Shine Elasto Painters ay naghahabol ng 4 na puntos at tiyak na gagawa sila ng isa pang overtime na tira. Yan nga po ay sa pamamagitan ng 4-point shot with 3 seconds remaining sa dulo ng 4th quarter. Unfortunately, ang inbound ni Andre Karakot ay napunta sa kamay ni TNT guard RR Pugoy instead na sa kamay ni Kailan Chongson. Hanggang sa tumunog na nga po ang final buzzer ng nasabing bakbakan. Sinabi nga po ni Coach Yeng Kiao na isa sanang desperation shot ang kanilang pakakawalan para kung sakali nga po ay maitabla nila ang nasabing laban. Pero hindi nga po nagalit sa bad pass ng 29 years old ni Andre Karakot. Ito pong si Coach Yeng Kiao. Narito po ang sinabi ni Coach Yeng Kiao sa ulat ni Cherry Ramos sa Spin.ph. I think it will only add to the experience of Andre, who was the inbounder. Kasi siya yung point guard namin. Siya yung inaasahan ko na magdi-deliver ng maayos na pasa. Pero siguro, learning experience na lang iyon
para sa kanya. Disappointed lang ako kasi sana umabot man lang doon sa pinagpapasahan namin. It was a really bad pass. Well, para sa akin, lahat siguro nagkakamali mga shooters. Wala naman perpektong manlalaro. At kahit naman yun ay umabot sa papasahan nila, baka hindi na rin sila makakatira ng bola. Kasi for sure, may hinakahandang depensa itong Talk 'N Text tropang Giga sa magiging play na iyon. At hindi din yan nila papayagan kung magkakaroon ng pagkakataon na maitabla pa ang nasabing laban. And I'm sure na kahit si Coach Yeng Giao ang nasa ganong sitwasyon, nasa ganong katayuan ng Talk 'N Text, hindi niya papayagan na makatira pa ang kanyang kalaban. It's a break of the game, ika nga mga shooters. Ang nangyari sa laban ng Talk 'N Text at ng Rain or Shine, Elasto Painters. Ibinigay nga ng Talk 'N Text ang tira, o ibibigay man nila yung tira, malamang siguro 2 points or pinaka-worst po doon, yung 3 points. Narito pa po ang mga dagdag na pahayag ni Coach Yeng Giao. Sa ulat pa din po yan ni Jerry Ramos sa spin.ph. Alam mo naman, there's going to give you a 2 points or a 3-point shot, but not for a 4-point shot. Diba? Sabi niya nga siya mismo alam niya, hindi papayagan ng Talk 'N Text, ng depensa ng Talk 'N Text, na titira sila ng desperation 4-point shot. Kasi kung makatabla nga naman yun, maitabla pa nila, mapapagod pa yung Talk 'N Text pagdating ng overtime period. Yan nga po ang sinabi ni Coach Yeng Giao. Well, mahaba pa namang series ito, best of 7 ito, kaya marami pang pwedeng mangyari. Yan po ang ating aabangan at tutunghayan sa mga susunod na laban. This coming Friday, ang kanilang Game 2. First game po dyan ang Barangay Ginebra San Miguel at ang Northport Batang Pier sa ganap na alas 5 at susundan ng bakbakang Talk 'N Text tropang Giga at Rain or Shine, Elasto Painters sa ganap na 7:30 PM. Diyan po yan mangyayari sa loob ng Phil Sports Arena sa Pasig City. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, shout out po kina